Amen, praise God. At sa oras pong ito, tayo po'y darako na po sa pinakamalagang bahagi ng ating banal na program na kung saan ang pagkikinig, pag-aaral ng Word of God na dadalhin po sa atin ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, at dakilang karangalan ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang Diyos nating pinaglilingkuran. Nagpapabot din po akong dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating minamahal na pastor. At patuloy po nating inaalala mga di malilimutang aral na ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat ng mga kapatid natin sa Ibayong Dagat, sa Metro Manila, sa lahat na naabot po ng ating pong banal na gawain sa malalayong lugar, maminamal maligayang panonood at pakikinig ng mga salita ng Diyos. Minsan pa maminamal tayo po sama-sama munang manalangin upang tayo po samahan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga mahalagang paksa na ating pong napapakinggan sa programang ito. Maminamal tayo po manalangin muna, mga minamahal ko. Opo, dakilat pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa Panginoon, kami po humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa aming mga pagsalangsang mga kasalanan. Linisin mo po ang aming mga puso, malapang dalisahin mo po kami. Gawin mo po kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Sa nga ng amin, wala po kami magagawa. Ikaw ang aming katwiran, ikaw ang aming kabanalan at kasakdalan, malapang ng dahil sa iyo. Kami po'y nagiging karapat dapat, malapang noon, dahil sa kahabagan mo, dakilan Diyos. Langis mo po yung mga salita, kayo po mangusap sa bawat isa amin. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, malapang bigyan ng pananampalataya ang mga nakikinig, ang mga nanonood, lalo na po ang mga may taglay na karamdaman ng Diyos at mga hindi pa nakakakilala sa iyo. At amin sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal pa ng maminamal, kindly buksan po natin ating mga pambungad na talata. Dito po sa Hebrews chapter 10, verse 32 up to 39. Dito po sa aklat ng Hebreo, sa mga Hebreo kabanatay 10, talatay 32 hanggang 39. Datapwat alalahanin ang mga nakarang araw, na sa mga yaon pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata, na una-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan. At sa ikalawa ay naging kasama niyaong mga inaring gayon, sapagkat kayo'y nangahabag sa mga may tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pag-aagaw ng inyong pag-aari. Palibasay inyong nalalamang mayroong kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siya'y pumaparito, ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. 39. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Maminamal ang ating paksa ay pamagatan po nating in a little while, sa sandaling panahon. Alam nyo, maminamal, ito pong mga katagang ito ay nakapagbibigay ng kaaliwan sa atin. Na sandaling panahon na lamang ang ating inihintay. Maminamal, napakarami mga mananampalataya. Noon pa, maminamal, dumaranas na ng pag-asipayo, pag-aagaw ng pag-aari. Nakaranas sila ng mga persecution, pagkakulong, kamatayan. At ang sabi ng Biblia, ginagawa silang katatawanan. Pero maminamal, ito pong lahat ay mapapawi. Sabi nga ng Biblia, sa sandaling panahon. Konting panahon na lamang, maminamahal. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi liko para limutin ang ating mabubuting ginawa. Lalong-lalo na yung ating paglilingkod sa Kanya.
Kaya nga, pangawakan po natin ang mga salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, mas malapit ang kaligtasan sa panahon natin ngayon kaysa mga minamahal sa mga mananampalataya na sumampalataya nung una. Kung noon nakapagtiis sila, maminamahal na pinapakain sa leon, kinukulong sila ng walang kasalanan, sabi, inaagaw ang kalang ari-arian, sila po, maminamahal, ay pinagtatawanan, nililibak, inaapi, inuusig, pero wala pong tumalikod. Wala pong sumuko sa kalang pananampalataya, kundi pinangawakan nila ang dakilang pangako ng ating mahal na Panginoon, na sabi ng Biblia, maminamahal, na ang pagtitiis nila sa panong iyon ay hindi maihambing sa kaldatiang iayag sa atin sa darating na panahon. Yeah. Kaya dito po, maminamahal, matutunghayan po natin sino-sino po ang nangako na babalik ang ating mahal na Panginoon. Sino-sino? Alam nyo, maminamahal, unang-unang nangako na siya ipaparito, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yes. Pangalawa, maminamahal, ay ang mga anghel. Pangatlo, ang mga apostol, ang mga alagad. Tinuro nila yan, maminamahal. Kaya nga, hindi pwedeng hindi ka maniwala, maminamahal. Sabi nga ng Biblia, ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Pangawakan po natin yan sa pamagitan ng pananampalataya. Sabi rito, maminamahal, whose he'll promise that he'll come again. Sino-sino ang mga nangako, mga minamahal, na babalik muli ang ating dakilang Diyos na hinihintay po natin. Unang-una, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sinabi niya, maminamahal, sa mga talata, sabi ng John chapter 14, verse 1 up to 3, huwag maglumiyanan ang inyong mga puso. Magsampalataya kayo sa Diyos, magsampalataya din naman kayo sa akin. Sabi, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon. Ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y naipaganda ko ng kalalagyan, ay muli akong paparito. Ha? Sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, sabi niya, maminamahal, ay muli akong paparito. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, tayo rin naman ay doroon. Yes. Ang unang nangako ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi niya, maminamahal, kung mababasa din po natin ng Revelation chapter 22, maminamahal, verse 12 and 13, sabi po rito, maminamahal, narito ako'y pumaparito ng madali at ang gantimpala ay nasa kanyang kamay upang gantimpalaan tayo. Sabi dito, maminamahal, ayon sa ating ginawang paglilingkod sa Diyos. Darating siya bilang Alpha at Omega. Darating siya bilang una tuli ang makapangyarihan Diyos. Maminamahal, hindi siya katulad nung unang pagparito niya, maminamahal, na walang kalaban-laban. Yeah. Walang kapangyarihan. Isang hamak, maminamahal, na karpintero. Isang hamak lamang, maminamahal, na nagdilibot sa buong Israel, maminamahal, na ang tingin ng tao ay walang kabuluhang tao. Pero sa araw na yan, sa pagbalik ng mahal na Panginoon, darating siya bilang makapangyarihang hari ng mga hari. Siya darating bilang Alpha and Omega, ang una at huli. Sabi rito, Revelation 22, verse 12 and 13, maminamahal, basahin po natin ang unang talata. Dito sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 22, talatay 12 at 13. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ako ang Alpha at ang Omega at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Amen. Amen. Darating muli ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, maminamahal, bilang Alpha at Omega. Amen. Ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Sa madaling salita, babalik siya, maminamahal, bilang makapangyarihang hari ng mga hari, makapangyarihang Diyos. Hindi pangkaraniwang tao, maminamahal, nung unang pumarito siya po, maminamahal, ay naparito bilang maamong tupa. Ha? Pero maminamahal, sa kanyang pagparito muli, sabi, siya'y darating, maminamahal, bilang, sabi, Lion of Judah.
Babalik siya bilang mabagsik na leon, maminamahal. Kung dati tupa siya, bilang handog sa kasalanan, sa pagbabalik niya, isa siyang mabangis na leon, maminamahal. Na sabi ng Biblia, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Yeah. Sa pagparito niya, maminamahal, pagigante niya sa pamagitan ng mga nagniningas na apoy, ang mga taong hindi sumampalataya sa Ebanghelyo at hindi sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yan ay pinangako ng mahal na Panginoon. Pangalawang nangako, maminamahal, ang mga anghel. Sinabi rito sa mga Gawa, Kapitulo 1, talatang 11, ipinangako ng mga anghel, maminamahal, na kung paano mahal na Panginoon ay umaakit sa langit, ay muli rin siyang bababa, katulad ng pagkakita natin na umaakit sa langit. Basahin natin ang Acts 1, talatang 11. Dito po sa aklat ng mga Gawa, Kabanatay 1, talatang 11, na nangagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Amen. Ang nagsabi niyan, maminamal yung mga anghel. Yes. Habang umaakyat, maminamahal sa langit ang ating pinakamamahal na Panginoon, nung siya po ay nabuhay na maguli sa mga patay. Pagkatapos ng 40 araw na siya po ay namalagi pa sa mundo, namalagi sa libutan, upang ang lahat ng mga mananampalataya ay maibalik muli sa pananampalataya. Bago matapos, maminamahal, ang 40 araw na yan, nung natapos yan, ay sabi rito, mga minamahal, siya'y muling tinanggap sa langit mula sa inyo, at paparitong gaya rin ng inyong nakikitang pagparoon niya sa langit. Yan po, maminamahal, ay ipinangako ng mga anghel, at sinabi rin po ng mga apostol. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sa unang Tesalonika, Kapitulo 4, talatang 16 hanggang 17, mga minamahal, ito po'y ipinangako rin ng mga apostol. Ipinangako ni Apostol Pablo, maminamahal, na darating muli, babalik muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi rin po dito sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8, sinabi rin po ng ating Apostol 1, ni Apostol 1, na siya'y paparito, maminamahal, bilang makapangyarihang Diyos, at makikita siya ng lahat ng mga umulos sa kanyang tagiliran. Basahin po natin ang mga talata, maminamahal. Unang Tesalonika 4, talatang 16 hanggang 17, mamaya Revelation 1, 7 and 8. Dito sa aklat po ng unang Tesalonika, Kabanatay 4, talatang 16 at 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Dito sa Apokalipsis, Kabanatang 1, talatay 7 at 8. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap, at magkikita siya ng bawat mata, at nang nangagsiulo sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan, at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga kung matutunggayan nyo yung Apokalipsis, Yes. Kapitulo 1, talatang 7, maminamahal, nabanggit po doon na makikita siya pati mga nagsiulos sa kanyang tagiliran. Amen. Ang tinutukoy doon, maminamahal, na umulos sa kanyang tagiliran, yung pong centurion, pero ito po'y sumampalataya, ito po'y naniwala. Amen. Ibig sabihin, kaya pala binanggit dito, maminamahal, ito'y malaon na 2,000 years nang nangyari yung inulos sa tagiliran, pero sa pagparito ng malapanon, sabi ng Revelation 1:7, makikita siya ng mga taong umulos sa kanyang tagiliran. Sino po yung tinutukoy doon? Samantalang 2,000 years, maminamahal, 2,000 years ago, mga minamahal, na nakalipas yung pong inulos siya. Ang tinutukoy diyan, lahat ng mga hindi sumampalataya sa ating mahal na Panginoon, lahat ng hindi naniwala kay Kristo, hindi naglagak ng pananampalataya sa mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, consider na kayo ang umulos sa tagiliran ng ating mahal na Panginoon. Yeah. Consider na kayo ang nagpapako kay Kristo sa krus. Ito po, maminamahal, ay katunayan, maminamahal, na ang mga taong hindi naniwala at hindi
sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ipinalalagay ng Diyos na sila ang mga umulos sa tagiliran ng malapangunan at sila ang nagpapako sa kanila, maminamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya yan po, maminamahal, ang mga nangako na siya'y muling magbabalik. Marami pa po, maminamahal, na mababasa po natin yung si Judas, maminamahal, nangako siya na babalik ang ating mahal na Panginoon kasama ang kanyang laksa-laksang mga banal. Ang mga dating mga mananampalataya, mga apostol noon, maminamahal, ang mga si Saint Peter, sinabi niya, maminamahal, sabi 2 Peter chapter 3, verse 10, sabi diyan, ang Panginoon ay darating, maminamahal, at ang buong sangkalupaan at kalangitan ay mapupugnaw sa matinding init. Ibig sabihin, maminamahal, lahat ng mga alagad, nangako sila, babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yan po ay ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang sabi rito, sino-sino ang mga nangako na siya po'y muling paparito. Una-una, ang ating mahal na Panginoon Kristo. Pangalawa, ang mga anghel sa Acts 1:11. Pangatlo, si Apostol Pablo, maminamahal, sa unang sa Thessalonica 4:16, talatang 17. At mababasa naman natin si Judas sa Judas, Kapitulo 1, talatang 13 hanggang 14, maminamahal, ito po ay si Judas na yung kapatid ng mahal na Panginoon sa laman. Hindi yan si Judas Iscariote. Basahin po natin Judas 1:13 and 14. Dito sa Judas chapter 1 verse 14 and 15. Judas 1:14. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam, na nagsabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal. 15, upang isagawa ang paghukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kanya ng mga makasalanang masasama. Amen. Amen. Maminamahal, sinabi rin po ni Judas, siya po ay kumuha, maminamahal, ng mga talata o ng mga pangako galing kay Enoch. Maminamahal, sabi, ang mga ito naman ay inulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adan, na nagsabi, narito, dumarating ang Panginoon na kasama ang kanyang laksa-laksang mga banal. Yes.